Gemini, monthly reading mo, September reading, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers, Gemini. Thank you sa iyong palaging pag-aabang, patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Thank you sa lahat ng mga nag-like, nag-heart, nagla-like, nag-heart, nagko-comment, nag-share ng mga readings ko. Maraming salamat din doon sa mga nag-join na membership sa YouTube channel ko, sa mga nag-avail ng subscription sa FB page ko, pati na rin doon sa lahat ng nag-like, follow sa FB page ko at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Make sure lang guys na yung FB page na Purple Tin na pina-follow nyo, yung may check sa dulo, Meta Verified. Pag walang check, hindi ako yun. Marami kasing impostor na nagpapanggap na page ko. Kapag chinat kayo guys, inad friend kayo, matik yun, hindi ako yun. Ha? Kaya kung gusto nyo magpa-private reading doon, kayo yung mag-message sa akin. Hindi ako magme-message sa inyo, hindi ako unang lalapit sa inyo. Basta walang check sa dulo yung Purple Tin sa Facebook, peke yun. Hindi ako yun. Mga impostor yun. So, ayan, no, magbo-bare months na, no? Matatapos na naman ng year. O, lumitaw yung month ng March. Teka lang. Hihin natin siya dyan. Baka clue yan. Okay, mga numbers na lumalabas dito sa cards mo, Gemini, merong 17, 6, 26. Merong number 5, number 6, number 3, number 4, number 2, number 6 again, number 7, and number 7 again. Ilan yung 7? Dalawang 7. Dalawang 6. Tatlong 6 pala. Okay, rewind nyo na lang kung nakalimutan nyo. Nakalimutan ko rin. May 8. Di ko alam kung nabanggit ko yung number 8. Mga zodiac signs na meron. Taurus, Gemini, Aries, wow, Buena Fortuna. Nakita ko yung card ng Buena Fortuna sa Gemini. Ang ganda. Look at that. Look at that. Wait lang. Baka matuklap ko kasi yung cards ko. Ayoko masira. Meron kasi akong nails na nakakabit. Wow, meron kang magandang marireceive, Gemini. Pwedeng literal na gift ito. You will be receiving something. Gift. A blessing, pwede namang hindi material to, basta merong paparating sa'yo, may matatanggap kang magandang biyaya o may energy ng babae, someone who is older than you, romantic man ito or hindi, pwedeng mentor mo. Usually si mature woman, sila yung mga mentor, sila yung mga taong sumusuporta sa'yo, so yan. Disregard nyo na lang yung gender, kahit na ano na to. Tsaka ito yung Buena Fortuna na sinasabi ko sa'yo, Great Fortune. So, buenas, itong month ng September para sa iyo, kung nakikita mo yan, dala-dala niya, may binubuhos siyang mga gold coins. So, expect mo na magiging maaliwalas, may mga grasya kang matatanggap, pagdating sa material, sa pera, siguro okay na okay ito. Magiging magaan, bountiful,
ang iyong month ng September. Nag-i-smile kasi yung nag-i-smile yung kapalaran sa iyo diyan sa Buena Fortuna Kunin natin tong mga bilog. Wow, yung iba sa inyo meron kayong vacation. Ano ba to? Leave. Sabi kasi dito ito ay taking a break. Hindi lang naman ito literal na pagbabakasyon or outing. Pwedeng period ng pahinga. Physical or mental break ito. So baka you will take time this September para makapag-relax man lang, mag-leave, magpahinga ang isip at katawan mo. Ibig sabihin makakaluwag ang isip mo. Baka pagdating sa stress, kahit papano makakapag-release ka ng mga stress, no, mababawasan yung mga sakit ng ulo mo siguro. Somehow makakapag-rest, relax ka, physically or mentally. Tapos may energy dito ng March. Ano man ang significance nitong March? Maybe you're dealing with someone born on the month of March. Or merong mga bagay dito na may relate nung nakaraang March or sa paparating na March, no? Feather. Feather. Ano to eh? Mababaw kasi ang magaan ang di ba sabi ko merong something dito na light lang. Mapapagaan yung load mo. Somehow merong paggaan. Pero ang feather kasi is someone daw na hindi mo maaasahan kasi insincere daw tong tao na to. Kaya kung connection to, ibig sabihin pwedeng mababaw lang yung magiging connection nyo nitong tao na to. Okay? So, ka masyadong ma-attach agad-agad. No? Protection from a powerful friend. May energy ng kaibigan mo rito. Someone na pwede mong pagkatiwalaan, someone na pwedeng ipagtatanggol ka niya or to the rescue siya sa'yo pag kailangan mo siya. Hindi ka yung tipo ng kaibigan na ipagtatanggol ka. Yan yun. Protective na kaibigan, to the rescue na kaibigan. Oy, Gemini, nakakita ako ng mga bagong projects para sa'yo. Nakakita ako ng mga bagong opportunities. Yung iba pa nga rito, pwedeng may mga pipirmahan kayo. Baka kontrata na yan. Basta may mga pipirmahan dito eh. Nakakita ako ng soul connection, soulmate connection. Pwedeng friendship. Ang soulmate guys, hindi lang laging jowa. Soulmate, ayan may malakas kasing energy ng friend dito, yung merong loyalty sa'yo. So yan, this is an indication na kung papasok ka sa isang friendship, commitment, magiging loyal sa'yo itong tao na to. Magiging committed, loyal kayo sa isa't isa. Pwede rin naman na yung loyalty na yan is related din sa'yo kung paano ka maging loyal dito sa bagay na ginagawa mo, sa bagay na papasukin mo. Kasi nakikita ko, you will commit yourself wholeheartedly dito sa bagay or sa partnership na ito. By the way, pwede talagang may pag-e-enter ng partnership, relationship, kasi Lover's card in Two of Cups. Commitment, love. Wow, this is something serious, Gemini. Malalim na klase ng love to soul connection kasi yan eh. Tapos sumama pa yung Lover's card. By the way, Gemini energy, Lover's card. Pwede rin may Taurus. Uy, kasal. Sacred to dear. Wow. Ito yung mga love na, na hindi mo papalagpasin. Ito yung love na malalim. Soul connection nga. Sacred yan, Hierophant, the Lovers, Two of Cups. By the way, Hierophant, marriage yan.
Pwedeng asawa mo na to, mapapangasawa mo pa lang. No? Basta, merong pag-enter sa commitment. May loyalty, merong magandang magandang ano ba tawag dito? Maganda yung chemistry ninyo. Yun. Iba yung chemistry ninyo nitong tao na to. So, may chemistry rito. Maganda to, wala tong sabit. Tingin ko lang. Talagang to, pang kasalan, pang matagalan, seryoso. O, diba? Ayan may collaboration, may mga partnership, may mga bagong project dito. May job well done ka, Gemini. Pwede ka mabigyan ng papuri, incentive dito. Meron kang project na magagawa mo successful, may impress siguro yung boss mo. Baka mamaya, offeran ka pa ng promotion nito. Lumevel up ka. Kasi may pagle-level up dito Meron ako nakikitang title, position, leadership, boss energy, being in control. Emperor, by the way, is power, position, success, no? Being in control. Emperor could also mean fatherhood. Haligi siya someone na maaasahan mo, responsable, provider, breadwinner. Yung emperor na yan, pwedeng mga obligasyon yan, responsibilidad. And sa tingin ko, kayang gawin. Reliable yan, yung person na yan. Ikaw man yan, kung sino yan na ilalagay, maa-assign dyan. Kung sa pamilya nyo yan yung head ng family ninyo. Baka kayo yung head ng family, or kung sino man yan, asawa mo ba yan? Tatay mo, kapatid mo, hindi ko alam. Pero, kung sa situation yan, Gemini, kaya mong everything is under control. Kaya mong i-manage. Kayang-kaya mo yan. And magiging successful yan. Yun yung nakikita ko dyan. So, ayun na nga, sa love life, pwede nga may proposal, pagpapakasal, o kung asawa mo naman yan, wala naman ako nakikita rito. Harmonious naman yung relationship, yung marriage. Actually, ang ganda nga ng samahan nyo rito. May teamwork kayo. Nagkakasundo kayo. Oh, Six of Torches, success na naman to. Andun ka sa, andun ka sa limelight, sa spotlight. Nag-glow up ka. Nag-i-stand out ka, nag-i-excel ka dyan sa ginagawa mo. Kasi nga yun, mapapansin ka rito. O, diba? So, ito, ibig sabihin yan, dahil matagumpay yan, could mean marami pang opportunities para sa'yo, no? Na mag-grow, dumami yung clients mo, ma-impress sa'yo yung mga tao. O diba, kakasabi ko lang, 7 of Cups, ang daming opportunities. Seven of Pentacles, so malapit mo nang makuha yung inaantay mong pera. Ano ba to, sahod? Something na itinanim mo, pinaghirapan mo, inalagaan mo. Malapit na yung harvest time, yung resulta rito. Kaya yung paghihintay mo, worth it yan. Yung pagsusumikap mo, pasipagan mo, lahat ng pinagtrabaho mo, worth it yan. Okay? So, yun lang. Kita-kits sa susunod. Bye-bye.